kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, may isang santo, si San Juan ng Cruz, ang nagsasabing, paglaon natin dito sa mundo, at pag nakaharap na natin ang Diyos, tayo ay huhusgahan niya, hindi sa dami ng ating naipon na pera, o sa taas ng ating nakamtan sa buhay. Kung hindi, tatanungin tayo kung gaano ba tayo nagmahal. That is God's question to all of us. In this life, how much we have love. Dahil ang pinakamahalagang kautusan ng Diyos ay ang pagmamahal. Bakit? Dahil ang Diyos ng ating sinasamba ay Diyos ng pagmamahal. Alam natin dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nagkukulang sa pagmamahal. Nagkukulang tayo sa pagmamahal sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating sarili. Sa mga pagkakataon na ito, na hindi tayo tunay na umibig, hiningin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo muli na makatanggap ng mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami sa iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng Panginoon: Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamahan. Dalhin ninyo ang iyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo kami, kay may iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makakatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa amog na nagpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Maggugat na tulad ng matibay na punong kahoy
Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Lebano. Pagbabalik sila sa tahanan sa ilalim ng aking kalinga, sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Lebano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit dalarapa ang nangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay, aking iniibis. Ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Niligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap ako'y iyong dinggin, sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa iyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyo, masarap na pulot, ang siya sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Sinabi ng Poong Mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang Poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ang ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi nyo, iisa ang Diyos,
at wala ng iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa paghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Just a question. What do you think is easier? To fall in love or to stay in love? Ano po sa tingin nyo ang mas madaling gawin? Ang mahulog ang iyong loob sa isang tao o manatili kang nagmamahal, umiibig sa isang tao? Alam natin ang sagot dyan. Falling in love is easy. Gusto nyong mahulog ang loob ng iba sa inyo? Bilhan mo siya ng paborito niyang pagkain. Suyuin mo siya. Araw-araw bisitahin mo siya. Gusto nyo agad pa mahulog ang loob ng isang tao sa iyo? Bigyan nyo ng pera. Amen? Ay, mai-in love sa iyo agad yan. Falling in love requires no decision. It does not need any effort. It just needs feelings. What is difficult is staying in love. Mahirap ang nananatili, nagmamahal at umiibig. Because staying in love requires decision, daily choice. To be faithful, true love needs sacrifice. And real love, true love is more than feelings. Amen? Ang totoong pagmamahal, hindi po ba? Yung nagmamahal ka kahit na hindi na kamahal-mahal ang iyong minamahal. Ang totoong pagmamahal ay yung nagiging mabait ka kahit na masama yung iniibig mo sa iyo. Ang totoong pagmamahal ay yung mabuti ka kahit na hindi sila mabuti sa iyo. The question is, how about God? How does God love? What kind of love does God show us? Does God fall in love or stays in love? Alam din natin ang sagot diyan. God stays in love with us. Despite of our sins, despite of our misgivings, despite of that not so beautiful things that we do to God and to our fellow men. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Kahit nasaktan mo ang Diyos, kahit na nagkulang ka sa Diyos, kahit na naging masama ka sa Diyos o sa iyong kapwa, hindi titigil na magmamahal ang Diyos sa iyo. Kaya nga po mababasa nyo sa awit, sa Biblia, Psalm 136, His love endures forever. Ang pagmamahal ng Diyos magpa sa walang hanggan, walang katapusan, walang tuldok ang pagmamahal ng Diyos. Wala tayong magagawa na masama na kung saan mababawasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kung ganyan ang pagmamahal ng Diyos at kung tayo ay mula sa Kanya at kung ikaw ay tunay na sumusunod alagad ni Kristo, di ba? Sana ganyan din ang ating pag-uugali pagdating sa pag-ibig at pagmamahal. We should strive to stay in love. Amen? Stay in love, my dear friends. This is the greatest commandment, pinakamahalagang kautusan, na ang lahat sana ng ginagawa natin ay mula sa pag-ibig at pagmamahal. Love God with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul. Love your neighbor as you love yourself. Mag-ingat po kayo pag kayo ay nahuhulog sa pagmamahal sa isang tao. It is not good
to fall in love. Why is that? Because whenever you fall, you get hurt. Amen? Wala pang nahuhulog ang hindi nasasaktan. Pag nahulog ka, siguradong mapipilay ka, magkakaroon ka ng pasa, masusugat ka. Nag-uumpisa ka palang magmahal, saktan ka na. Paano ka makakapagpatuloy sa iyong pagmamahal kung meron ka na agad problema? Alam ko po, pag nagmamahal ka, nasasaktan ka din. Pero ibang kwento yan. Hindi natin mapaghihiwalay ang pagmamahal sa sakit. Walang nagmamahal ang hindi nahihirapan. Sigurado pag ikaw ay nagmahal, merong mga pagsubok. Pero yung tunay na nagmamahal, kahit na nasasaktan, masaya. Amen? Ang tunay na nagmamahal, kahit na may pinagdadaanan na problema, payapa sa kanyang pagbibigay sa kanyang sarili. Pero yan ang tanong, ano tayo magpapatuloy na nagmamahal kahit na napakahirap, kahit na napakasakit, kahit na napakabigat? I think we should answer that. How can we stay in love even if it has become very difficult for us? Paano ka mananatiling nagmamahal kahit na malayong yung minamahal? Mamahalin mo pa rin ba siya kahit na iba na ang kanyang minamahal? Magmamahal ka pa rin ba kahit na sinusungitan ka, tinatarayan ka? Magmamahal ka pa rin ba kahit na nag-iba na ang ugali ng iyong minamahal? Hindi mo na siya makilala. At makakapagmahal ka pa rin ba kahit na nagkasakit na ang iyong minamahal at wala na siyang lakas? Nanghihina na siya. Paano ka mananatiling umiibig sa gitna ng pagsubok at ng problema? Tatlong bagay po ang gusto kong tandaan niyo, mga kapatid. First, try to see the good always. Kung makikita mo yung mabuti dyan sa iyong minamahal, magpapatuloy ka, naiibigin siya at mamahalin siya kahit na napakahirap na. Kung palagi mong nakikita na tumutulo ang iyong bahay, siguradong magsasawa ka, maghahanap ka ng ibang titirhan. Pero kung maaalala mo na kahit na tumutulo ang iyong bahay, yan ay minahal ng iyong mga magulang, pinamana sa iyo, bebenta mo pa ba? Iiwan mo pa ba? Di ba hindi? Bakit po pagdating sa ating mga alaga, kung minsan wala din sa mood? Kung meron kang alagang aso o pusa, kinakagat ka minsan, kinakamot ka minsan, pero okay lang sa'yo. Bakit hindi mo ipamigay? Bakit hindi mo na lang patayin? Minsan nagiging pasaway ang iyong alaga. Kasi kahit na nangangagat at nangangamot, ang cute-cute pa rin ang alaga mo. Nakikita mo yung ganda ng iyong alaga. Bakit nagsasawa ang iba sa atin sa pag-ibig? Kasi palaging inaalala yung masamang ginawa sa kanila. Hanggang hindi mo nakikita yung mabuti dyan sa iyong minamahal, magsasawa ka sa iyong pagmamahal sa Kanya. Bakit ang Diyos hindi nagsasawang nagmamahal? Because God always tries to clean our sins. He blots away our iniquities, our misgivings. Dahil palagi tayong nililinis ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagpapatawad, kaya niya tayong mahalin. Palaging naaalala ng Diyos nung sinauna, nung ginawa niyang tao, anong sinabi niya? Very good. Mga kapatid, huwag mong titignan yung masama na ginagawa ng iyong minamahal. Oo, sige, ituwid mo. Oo, sige, pangaralan mo. Pero sana, wag naman balutin ng iyong sama ng loob ang iyong pag-ibig sa Kanya. If you want to stay in love, please keep on looking at what is good. Pero pangalawa, love yourself. Mahalin mo ang iyong sarili. Minsan meron tayong tendency na pagmahal natin ang isang tao, inuubos natin ang ating sarili sa pagbibigay, pag-aalay sa Kanya. Hindi po ba? Dahil wala ka nang tinira sa iyong sarili, diyan ka napapagod, diyan ka nagsasawa, diyan ka nangangawit. Ano ang utos ng ating Panginoon? Love your neighbor as you love yourself. Love your neighbor as you love yourself. Tandaan po natin na hindi ka makakapagmahal sa iba kung hindi mo unang mamahalin ang iyong sarili. How you love yourself will be mirrored with how you love or treat the other. Kung kinamumuhian mo ang iyong sarili,
ayaw mong yung sarili, siguradong kamumuhian mo ang ibang tao. Kung pabaya ka sa iyong sarili, hindi mo maingat-ingatan ang iyong pangangatawan, paano mo iingatan ang iba? Siguradong mapapabayaan mo din ang iba. Kung pangit ka magsalita sa iyong sarili, pakinggan niyo po yung mga sinasabi niyo sa inyong mga isip. Paano ka makakapagsalita ng mabuti at maganda sa iba? You cannot give what you do not have. Amen? Make yourself happy, then you can make others happy. Be kind to yourself, and then you can be kind to others. Love yourself. Then it is only then that you can truly love the other. We stay in love when we first love ourselves. Hindi ka makakapagpuno sa iba kung hindi mo muna pinuno ang iyong sarili. Ang ating Panginoon, sabi ni San Pablo, inubos niya ang kanyang sarili. Jesus emptied himself. But how can you empty yourself if you are not filled? Amen? Paano ka makakapagbigay sa iba kung ikaw mismo ay hindi nabigyan? Bago ka magmahal sa iba, siguraduhin mo muna, ikaw, ako, minamahal ko ba ang aking sarili? Araw-araw. Pero pangatlo at kahuli-ulian, connect with the Lord. Umugnay kayo sa Diyos, ang Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. Ito lang po yung napansin ko. Paramihan sa mga nagkakaroon na problema sa kanilang relasyon, nagkukulang po sa pagdarasal. Maaaring yung babae, matibay ang kanyang pananampalataya, nagsisimba. Pero yung asawa niya, hindi nagdarasal, hindi nagsisimba. Pero din, mag-asawa, nagsisimba, nagdarasal, pero bakit nag-aaway? Kasi malayo ang kanilang puso at isip sa Diyos. Mga kapatid, hindi naman ibig sabihin pag ikaw ay pumasok sa simbahan, malapit sa altar ng Diyos, na ikaw ay talagang malapit na sa Panginoon. Kung malayo naman ang iyong isip at puso sa Diyos, wala ding kwenta, wala ding halaga. Mananatili tayong umiibig kung nakaugnay tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas para manatili at magpatuloy sa ating pag-ibig. Jesus is giving us an example on how to truly love, on how to continue loving in the midst of our pains, challenges, and burdens. Ang kasabihan nga, Jesus ay nanatiling nakapako sa krus. Hindi dahil merong mga pako doon. Siya'y nanatili sa krus dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Remember that, my dear friends. It is not the nails that held Jesus on the cross, but it is His love for us that He remained there on the cross. Bakit nananatili ka pa rin, umiibig at nagmamahal, kahit na nasaktan ka, kahit na nabibigatan ka, kahit na nagsasawa ka, dahil sinusundan mo ang halimbawa ni Kristo. Sana si Kristo ang maging inspirasyon mo. Manatili pa rin na nagmamahal kahit na nasasaktan ka, nabibigatan ka, at nagsasawa ka na. Without God, you will fall out of love. Kung ang dahilan na lang kaya mahal mo ang iyong asawa ay dahil sa mga bata, mabuti at maganda. Pero sana dagdagan mo, nagpatulong ka sa Diyos. Kaya kayo pong mga mag-asawa na nagkakalabuan na, please try your best. Go back to the church. Kneel down, pray, give your heart to God. Hindi po sapat na ibigay nyo yung puso nyo dyan sa minamahal nyo. Bigay nyo ang puso nyo sa Diyos. Bakit? Anong gagawin ng Diyos yan? Papalitan niya yung pusong sugatan. Papalitan niya yung pusong mahina. Papalitan niya yung pusong nagsasawa. Isang malinis at bagong puso na makakapagmahal muli. Amen? Ang pananampalataya siyang makakapagpalakas ng ating pagmamahal. Mahirap magmahal. Pero kung kahit na mahirap, nagmamahal ka pa rin, magpapatulong ka sa Diyos, papalakasin ka niya. At pagkatapos ng lahat ng pagsubok, dun mo lang masasabi, kay sarap magmahal. Dahil ang pagmamahal na walang problema, nakakasawa din.
Di po ba? Pero ang pagmamahal na may pagsubok at nalalampasan mo ang pagsubok, yan ang magandang kwento ng pagmamahal. Yan ang pinakamasarap karanasan ng pagmamahal. Magdasal po tayo mga kapatid. Natulungan po tayo ng Diyos. Manatiling nagmamahal kahit na napakahirap. Patulong tayo na sana palagi nating makita ang mabuti, mahalin natin ang ating sarili, at palagi tayong makaugnay sa Diyos. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Ating idasal at dalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Bilang puso ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, isama din po natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hanggang katulad na ginagawa mo. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na tinatalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang aming mga hinahaing ito. At kami laging dulutan mo ng pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mo kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang mga pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos,
kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayo ngayon ay manalangin, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, nariritong ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginanap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo-salo namin sa pakikinabang ay ganap mong pagliligtas ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Madali lang po magmahal. Ang mahirap ay yung nagmamahal ka hanggang huli. Kaya nga kung wala ang Diyos sa ating mga relasyon at ugnayan, hindi tayo magiging happily ever after. Magkakaroon tayo ng problema at bibigat ang ating buhay. Kaya nga mga kapatid, kung gusto mong magmahal sa gitna ng iyong mga problema, ng mga hindi magagandang karanasan, hanapin mo palagi ang mabuti, punuin mo muna ang iyong sarili, mahalin ang iyong sarili, at palaging magpatulong sa Diyos. Hinihiling natin ang isang bagong puso. Dahil ang bagong puso, siya lang ang mananatiling tapat na magmahal sa gitna ng mga sakit at pighati. Lahat ng mga dumadaan ng problema sa kanilang relasyon, naway kayo ay palaging pagpalain ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain, bendisyonan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.